Isang barko ng China ang pinaulanan ng missile ng Houthi sa Red Sea sa kabila ng kasunduan nito sa China at Russia na hindi nila aatakihin ang mga barko nito. A surprise attack in the Red Sea. For the first time ever, Iran-backed Houthis targeted Chinese vessels, striking a Chinese oil tanker with missiles last Saturday. At Patriot missile ng Amerika ay tinutok sa mismong China. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye, pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Nito lang Sabado, March 23, 2024, isang oil tanker na pagmamay-ari ng China ang bigla na lang pinaulanan ng ballistic missile ng rebeldeng grupong Houthi habang payapang naglalayag sa bahaging karagatan ng Red Sea. 5 missile ang umatake sa barko, ngunit isa lamang sa mga ito ang tumama. Ayon sa ulat ng CENTCOM at ng United Kingdom Marine Trade Operations, bagaman nagkaroon ng apoy sa barko, naapula naman agad ito sa loob ng 30 minuto at walang naging casualty sa insidente. Base naman sa statement ng US Central Command na ipinost sa social media platform na X, ang Panamanian flag Chinese-owned na MV Huangpu ay naglabas ng distress call noong Sabado, ngunit hindi naman ito humingi ng tulong. Sa naturang insidente, walang agarang pag-angkin ng Houthi sa responsibilidad para sa pag-atake. Ngunit ayon sa US Central Command, na monitor nila ang Houthi na naglunsad ng 4 na anti-ship ballistic missile patungo sa Red Sea, malapit sa mismong MV Huangpu, bago tumama sa barko ang ika-5 missile. Una nang nangako ang Houthi sa China at Russia na ang kanilang mga barko ay ligtas na makakadaan sa Red Sea at Gulf of Aden dahil hindi nila ito gagalawin. At bilang kapalit, ang China at Russia ay kailangang magbigay ng suportang pampulitika sa Houthi. Hindi malinaw kung paano ipapakita ng China at Russia ang suportang iyon. Ngunit maring kabilang dito ang pagharang sa higit pang mga resolusyon laban sa grupo. Bago pa ang insidenteng pag-atake ng Houthi sa MV Huangpu at sa kabila ng pangako ng Houthi na hindi nila gagawing target ang mga asset ng China at Russia na dadaan sa Red Sea, hindi pa rin talaga kumbinsido ang dalawang bansa at gusto nila ng malakas na katiyakan dahil lumilitaw na kung minsan ay nagkakamali talaga ang Houthi na kilalanin ang kanilang tunay na target. Halimbawa, ngayong buwan lang inatake ng mga Houthis ang True Confidence, isang bulk commodities carrier na nagresulta ng unang pagkakaroon ng casualties mula nang simula nila ang kanilang maritime attacks. Bagaman sinabi ng Houthis na ang barko ay isang American, ngunit wala naman pala itong kaugnayan sa US. Sa hiwalay na insidente, ilang mga missile naman ang sumabog malapit sa isang barkong may kargang langis ng Russia malapit sa Yemen noong huling bahagi ng Enero. Nangyari ito ilang araw matapos sabihin ng isang tagapagsalita ng Houthi sa isang pahayagan sa Russia na ang barkong pangkalakal ng Russia at Chino ay hindi kailangang matakot sa mga pag-atake. Mula nang magsimula ang mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea, karamihan sa mga Western shipping firms ay umiiwas na sa strait at sa halip ay umiikot sila sa Timog Africa. Iyon ay pagdaragdag ng mga araw at makabuluhang gasto sa kargamento sa mga paglalakbay sa pagitan ng Asia and Europe. Ang mga kumpanya mula sa China at Russia ay hindi nag-anunsyo na iniiwasan nila ang lugar at ipinapakita ng ship tracking data na marami sa kanila ang nagpapadala pa rin ng kanilang mga barko na dumadaan sa Red Sea. Ang China at Russia ay parehong diplomatic at economic partners ng Houthis' main military and financial backer na Iran. Karamihan sa mga pag-export ng langis ng Iran ay napupunta sa China at ang Islamic Republic naman na ayon pa sa US at European Union ay nagbibigay ng mga drone at iba pang armas sa Russia para sa digmaan nito sa Ukraine. Ang China at Russia ay nagbigay din ng ilang diplomatikong suporta sa Houthi. Noong unang bahagi ng Enero, umiiwas sila sa isang resolusyon na itinataguyod ng US at Japan na kinundina sa pinakamalakas na termino ang pag-atake ng Houthi sa mga barko, kung saan ilang oras matapos itong maipasa, sinimula ng US at UK ang mga airstrike laban sa pag-target sa infrastruktura ng militar ng Houthis, kabilang ang mga missile launch sites at radar stations. Noong nakaraang linggo, ang pinuno ng Houthi na si Abdul Malik al-Houthi ay nanumpa na papalawakin pa nila ang kampanya sa Indian Ocean at nangako itong tatamaan ang mga barkong naglalakbay sa paligid ng South Africa. Samantala, Patriot missile ng Amerika nakadeploy na sa Taiwan at itinutok sa China. Nito lang Martes ng umaga, March 26, 2024, nagsagawa ang Taiwan ng air defense test sa pag-deploy ng US-made Patriot missile at ang mga anti-aircraft artillery system nito na sinasabing papalakasin pa nila ang kanilang pagsasanay sa harap ng mga panghihimasok ng militar ng China sa paligid ng Taiwan. Matatandaan na dati nang inaangkin ng Beijing ang Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito at sinasabing hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng puwersa
upang dalhin ang isla sa ilalim ng kontrol ng China. Ang mga eroplano at barkong pandigma ng China ay halos araw-araw ang presensya sa paligid ng isla. Isa itong military pressure ng Beijing laban sa Taipei gamit ang sinasabi ng mga eksperto na gray zone na mga aksyon, mga taktika na pumipigil sa mga tahasang pagkilos ng digmaan. Ayon sa Air Force Command ng Taiwan, magsasagawa sila ng exercise sa pagitan ng 5 at 7 ng umaga na kinabibilangan ng mga domestically made Skybow at US-made Patriot surface-to-air missile kasama ang Army and Navy units. Ang layunin ng pagsasanay ay upang i-verify ang command and control ng Joint Air Defense Operation sa pagitan ng kanilang tatlong sangay ng militar. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Phased Array Tracking to Intercept of Target o tinatawag ding Patriot sa maikli ay isang air defense guided missile system na may long range, medium to high altitude, all-weather na mga kakayahan. Ito ay dinisenyo upang kontrahin ang mga tactical na ballistic missile, cruise missile at advanced na sasakyang panghimpapawid. Ang combat element ng isang Patriot missile system ay ang fire unit na binubuo ng mga sumusunod, isang phased array radar set, isang engagement control station, isang battery command post, isang electric power plant, isang antenna mast group, isang communication relay group at launching station na may mga missile. Ngayon mga kapatid, dagdag pa ng Taiwanese Air Force, sa kabila ng madalas na panghihimasok ng mga PLA aircraft and vessels sa airspace at tubig na nakapalibot sa Taiwan, ang kanilang Air Force ay patuloy na papahusayin ng intensity ng kanilang pagsasanay upang tumugon sa mga potensyal na banta. Mariing tinatanggihan ng Taiwan ang pag-aangkin ng Beijing sa isla at ang hinirang na pangulo nito at ang kasalukuyang vice presidente na si Lau Ching-te ay tinuturing na isang mapanganib na separatist ng China. Noong Martes, 13 Chinese aircraft at 7 Navy vessels ang namataan sa paligid ng Taiwan sa loob ng 24 oras. Noong nakaraang linggo, natukoy naman ng Taiwan ang 36 na sasakyang pangmilitar ng China sa paligid ng isla sa loob ng 24-hour window, ang pinakamataas na single-day number ngayong taon. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.